Magandang araw pong muli at dito na naman po tayo sa Huntahan ng Bayan TV. Pakinggan po natin itong mensahe ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa mga Pilipino. Ito po ay pagkatapos nung hindi matuloy yung maisog rally sana na gagawin sa Tacloban City. Panoorin po natin. An open letter to the people of Tacloban and the Philippines. I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience, discomfort and disruption in their lives. This is for all those whose flights have been cancelled, travel to the city have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruptions and obstruction in the use of the Remedios Trinidad Romualdez Plaza. All these places and activities have one thing in common, the Maisog Rally scheduled on May 25, 2024. As part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent, they are doing everything to prevent this rally from happening. This is not the first time. They succeeded in preventing the rally in Bulacan province, first in Malolo City and then in the town of Bustos. They failed to do that in Davao City, Cebu City, Tagum, Davao del Norte and Dumaguete City. Innocent government workers were either relieved or suspended as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte Governor Edwin Jubahib and Cebu City Mayor Michael Rama. The message is clear: unless you do your part and thwart these rallies, you pay dearly for it. If only I would be the only one who will be made to suffer, I would not hesitate to stop getting the message across to the people of Tacloban and the rest of the country. All of you know that is not the case. Among other things, the economy will worsen, the peace and order situation will further deteriorate, and a war that does not concern us will break out anytime. Worse, the success of the plot to amend the Constitution to lift the term limits of the one sitting in Malacanang will ensure not only perpetuation of power of one family but the rape of democracy that this administration has unleashed on the nation. That I cannot allow to happen. I will continue to speak even if my own life is at stake. I do not like the way oppressed Filipinos are being treated now. They are oppressed and have no one to turn to. I was city mayor for 22 years and president for 6 years, but I never ever prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Freedom of expression is very important, and even more so now when there is no transparency, accountability, peace and security in our country. It is a sad day for Philippine democracy. On second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy and the rights that come with it. As someone once said, they have rights who dare defend them. It is in defense of those rights that we speak up and continue to speak up until those who seek to deprive us of them will get the message that we will not allow them to do so. Once again, my apologies not only for indirectly being the cause of all the inconveniences heaped upon all of you by the forces of darkness that threaten not only our rights to express our grievances but the very existence of our nation. I apologize in advance for more of this because we will not be cowed into submission until we are allowed to freely speak once again. Again, my apologies to the people of Tacloban and the entire Filipino nation for whatever inconvenience, difficulty and even suffering this may cause them. At the end of the day, it is not for my own benefit, but for every Filipino citizen. So yan po ang naging sulat ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay may kaugnayan doon sana sa gagawing rally ng maisog sa Tacloban. Binabanggit niya po rito na dalawang beses nang nasuspinde o naharangan ng Marcos administration yung rally sa Bulacan, doon sa Malolos at saka sa Bustos, pero natuloy po yan doon sa Dumaguete pagkatapos din ng mga ilang mga problema. Ngayon ito pong sa Tacloban, hindi po ito natuloy kasi ang dami pong naging problema. Mayroon pong issue na yung mga pupunta ng Tacloban na manggagaling sa iba-ibang lugar hindi makabiyahe o hindi makasakay dahil may bumili ng mga ticket ng eroplano at halos naubos na yung reservation para sa mga iba pang pasahero. Nandyan din po yung
pinaradahan ng malalaking truck yung Remedios Trinidad Romualdez Plaza na pagdarausan sana ng rally. Nandyan din po yung nawala ng kuryente, yun pong issue ng magkakaroon ng rehabilitasyon. So yun po yung mga ibang rason kung bakit hindi natuloy ang rally. Pero ang katotohanan ng naging rason talaga kaya hindi natuloy yung rally ay dahil kay Bagyong Anghon. So kung atin pong titingnan at ating iisipin, ang maisog rally ay isang malayang pagtitipon o tahimik na pagtitipon para magpahayag. Pero ito po ay pilit pinipigilan ng administrasyon ni PBBM at ng kanyang mga kaalyado. Natatandaan ko po kasi nung panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, wala naman siyang pinipigilang ganito. In fact, hinaharap pa nga niya yung mga nagrarally at kinakausap at nagkakaroon sila ng dialogue. Pero ito pong Marcos admin kakaiba. Ayaw po nilang magsalita yung mga tao doon sa rally. Ang sinasabi pong rason ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay yung una, yung pag-amyenda sa konstitusyon, na ang layunin talaga ay may isang pamilya na makaupo ng panghabang panahon dyan sa Malacanang at makontrol ang buong Pilipinas. Ang isa pa pong, at ito po ay isang nakakatakot na mangyayari o pangyayari pag nagkataon. Ang isa pa pong rason ay yung tayo ay nakaambang makapasok sa isang gera na hindi naman tayo ang dapat humarap. Ito po yung sa pagitan ng China at Pilipinas, na sa tutuusin lang naman talaga, hindi naman talaga Pilipino ang nag-i-initiate kundi yung mga Kano at yung mga politiko natin na halos humalik na doon sa puwit ng mga Kano. At ito pa po ang isang rason na binanggit niya, yung pagbagsak ng ekonomiya. At yan po ay napupunan na. Wala na po tayo halos makitang pagbabago doon sa presyo, doon sa galaw ng merkado, na lagi naman po nilang sinasabi sa administrasyon na umuunlad ang merkado. Ang lahat po ng yan ay nakikitang posibilidad na mangyayari ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte kung hindi mapipigilan itong admin ni Bongbong Marcos sa kanilang ginagawa. At kung tutuusin po, ang isang malayang pamamahayag ay konstitusyonal at ito po ay nakasahad sa batas. Pero sa panahon na ito ni Marcos, mukhang ayaw nilang marinig ng mga tao yung sasabihin ng mga nagpapahayag. So isa lang po ang rason dito. Ayaw nilang mangyari na mapatunayan yung mga aligasyon ng corruption, aligasyon ng pagnanakaw, at itong isa yung pinakamatindi, yung aligasyon ng pagkaka-involved ni Mr. Marcos sa ipinagbabawal na gamot. At doon po sa mga lugar na kung saan natuloy yung mga rally, atin naman pong naririnig o napabasa o napapanood sa mga balita sa TV o sa social media man, na yung mga opisyal ng kapulisan, si Governor Jumahib sa Davao ay nasuspinde, si Mayor Michael Rama sa Cebu ay nasuspinde dahil natuloy yung maisog rally sa kanila. So ito po talaga ay pagpapakita ng panggigipit o paninikil. So ang tingin ko rito, kung talaging ganito ang mangyayari at magpapatuloy itong sistema ni Marcos na ganito, talagang isang araw malamang talaga magkaroon talaga ng pagkakaisa yung mga tao at pwersahin silang policy ng Malacanang. Kasi po sa nangyayari ngayon na kalakaran, isipin po natin na parang wala ng direksyon yung mga politikong kaalyado ni Mr. Marcos. Kapag nako-question ang gagawin,
kagaya nitong si grupo ni Mr. Speaker, magpapamigay ng ayuda. So ang sasabihin nila, i-broadcast nila, o ganito kalaking ayuda na ipamigay na ng gobyernong ito. At ang intention po kasi talaga nila ay para payapain yung mga tao at isipin na nasa tamang direksyon talaga yung gobyerno, at pabalikin yung tiwala nila kay Bongbong Marcos. Pero nahuhuli po kasi si Mr. Marcos sa kanyang mga sinasabi, kagaya nung sinabi niya sa Yolanda, yung sinabi niya doon sa mayor ng Tarlac. Nahuhuli po kasi siya sa sarili niyang pananalita, at napapatunayan ng mga tao na hindi lang siya nagsisinungaling, kundi ang ginagawa niya, binabaligtad niya talaga yung mga pangyayari. So sa tingin ko, itong May Isog Rally, hindi na nila ito pwedeng pigilan pa, kasi sa ngayon mayroon ng mga assembly sa iba't ibang bansa. Ang alam ko, mayroon silang assembly sa Japan at sa Amerika. So palawak po ng palawak ito, at palaki ng palaki yung mga tao na nagtitiwala at naniniwala sa sinasabi ng mga nasa May Isog Rally, lalong-lalo na po kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At hindi po maitatanggi, mas lumalaki ang simpatya ng mga tao sa dating Presidente. So ang tingin ko talaga, isa lang naman ang gusto talaga ng Administrasyong Marcos, ang habang panahon silang maupo sa Malacanang at magawa nila ang gusto nilang gawin sa Pilipinas. So hanggang dito na lamang po ako, at maraming salamat po. Paki-subscribe na lang pong muli at paki-like. Magandang araw pong muli.